Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Camanava dahil sa pagsabay ng high tide. Sa isang ilog sa Malabon, isang bangkay ng lalaki ang lumutang. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Yes, Emil, samot-sari na nga ang mga problemang kaakibat ng ilang araw ng baha dito sa Camanava. Ang ilan sa ating mga kababayan, hindi na lamang yung pagkain at tubig ang pinoproblema, kundi pati na rin ang komunikasyon dahil lowbat na ang kanilang mga cellphone dahil ilang araw na ang walang kuryente. Ilang araw na ang baha dito sa Tanza, sa Navotas. Kaya naman ang mga nananatili sa lubog na bahay, kapos na raw ang supplies. Pagkain, syempre wala kaming mabilihan ng bigas eh. Sarado na yung mga tindahan. Dahil umaabot ng dibdib ang tubig sa ibang bahagi ng barangay, wala pa rin kuryente sa lugar. Kaya problemado ang marami na lowbat na ang cellphone. Ay, apakahirap po, hindi po kami makakontak po sa kamag-anak namin sa malayo para sana madalahan kami din ng tulong. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Tansa, sa Navotas at makikita po natin talagang lagana pa rin ang baha dito. Ang mga residente po dito, sumasakay sila ng bangka para makapunta sila doon sa palengke, doon sa kanilang mga patutunguhan, pauwi sa kanilang mga tahanan. Magkano po dyan ang sakay? Magkano po ang sakay? 30 lang po. 30. Kaya ang mga hindi makapangisda, pamamasada ng bangka ang pinagkakakitaan. Hindi ka pwede sa dagat, sir. Yung lalaki ng alon eh. Kaya dito kami ngayon sa mga baha. Makakuwala ng pambigas, pwede na. Ang mga nalubugang bahay, kanya-kanyang adjust. Si Ruel Ramos, inanod na gaming chair pa ang patungan ng kalan para lang makaluto ng pagkain. Makakain na rin po. Nagugutom na rin po kayo. Pagtawid buhay na yun. High tide kanina, kaya imbes na humupa ang baha, tumaas pa ang tubig. Sa katabing syudad ng Malabon, lubog pa rin sa tubig lalo na ang sentro nito. Mula sa area ng Palengke at Punduhan, pati na sa mga barangay Tanyong at magkatabing barangay Longos at Tunsuya. Gaya ng babaeng ito na sunong pa sa ulo ang kanyang bag para lang makauwi mula sa malayong biyahe. Galing pa pala kayo sa probinsya? Cebu. Galing pa Cebu? Dali lang. Ang lalaking ito naman sa baha ng Alakal. Sa baha, marami. Bakit po? Halos kasi yung mga ibang mga mayayaman, yung mga ibang plastic na tinatapon, hindi nila kinukuha. Ang mga karitong dating panghakot ng banyera ng isda, panghatid ngayon ng pasahero. Isinisiri ng ibang residente sa nasirang navigational gate sa kalapit na Navotas ang paglaki ng tubig. Kasi floodgate yun eh. Kukontrolin niyo yung high tide eh. High tide wala. Sinagasaan ng birds eh. Isang katawan ng lalaki naman ang nakitang lumulutang sa ilog sa barangay Tanyong. Agad siyang kinuha ng rescue team. Sa karating syudad naman na Valenzuela, kanya-kanyang linis ang mga residente sa mga lugar na humupa na ang baha. Alam mo, Emil, dito sa kinaroroonan natin sa Malabon, ito yung kanilang main road, ito yung patungo doon sa kanilang City Hall at patungo sa kanilang ospital. Sa ngayon ay mataas pa rin yung tubig dito at actually, Emil, dito nga sa ating kalapit lamang dito, may isang ambulansya dito na hindi makatuloy. May mga sakay sila na mga napako, may mga na-injured. Hindi sila makatuloy dito kasi yung ambulansya ay mababa lamang at hindi kayang tawirin itong area na to. Mabagal yung pagbaba ng tubig at umaasa nga yung mga residente rito na titigil na yung pag-ulan para nga humupa na yung baha at kahit papaano ay unti-unting bumalik sa normal yung kanilang buhay dito sa Malabon. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz.